Sa gitna ng isang maliit na baryo sa Bicol, doon nagsimula ang lahat. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang isang luma at barong-barong na bahay ang nagsisilbing saksi sa hirap ng buhay. Ang bawat patak ng ulan na tumutulo mula sa butas-butas na yero ay tila luha ng pamilyang naghahanap ng pag-asa sa gitna ng madilim na gabi. Masakit para sa isang ina na tulad ni Elena ang makitang ang tanging maihahain niya sa kanyang mga anak ay kanin at asin. Sa bawat subo ni Marco at Mara, ramdam ni Elena ang hapdi ng kahirapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit nababalot din ng matinding lungkot at pagnanais na mabigyan sila ng mas magandang buhay. Dumating ang araw na pinakamahirap sa lahat, ang araw ng paglisan. Sa ingay ng airport, tanging ang hikbi ni Mara at Marco ang naririnig ni Elena. Habang nakaluhod at yakap sila ng mahigpit, baon niya ang bawat luha at pangako na ang sakripisyong ito ay para sa kanilang kinabukasan, gaano man ito kasakit. Sa malayo at mainit na lungsod ng Dubai, naging ibang tao si Elena. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-aalaga sa kanyang mga anak. Ngayon ay abala sa paglilinis ng mga bintana at paglalaba hanggang madaling araw. Sa kanyang pag-iisa, ang tanging lakas niya ay ang mga litrato sa kanyang cellphone habang kumakain ng simpleng tinapay sa gabi. Libu-libong milya ang namamagitan sa kanila, ngunit ang kanilang mga pangarap ay iisa. Habang pilit na nilalabanan ni Elena ang pagod sa ibang bansa, ang kanyang mga anak naman sa Pilipinas ay nagsusumikap sa kanilang pag-aaral. Sa ilalim ng maliit na lampara, ang bawat pahina ng libro ay hakbang patungo sa tagumpay na pinapangarap ng kanilang ina. Lumipas ang maraming taon ng pangungulila. Ngayon, sa loob ng eroplanong pabalik sa tinubuang lupa, hawak ni Elena ang kanyang passport at isang medalyang ginto, isang simbolo ng tagumpay ng kanyang mga anak. Habang nakatingin sa mga ulap, alam niyang hindi naging sayang ang bawat patak ng kanyang pawis at bawat gabing siya ay umiyak sa lungkot. Ang sandaling ito ang pinakahihintay ng lahat. Sa loob ng isang malaking graduation hall, maugong na tinawag ang mga pangalan ni Marco at Mara. Summa cum laude. Ang dalawang bata na dati ay nagtitiis sa kanin at asin. Ngayon ay nakatayo ng may dangal sa entablado, dala ang bunga ng dakilang sakripisyo ng kanilang ina. Wala nang mas tatamis pa sa muling pagkikita. Mula sa entablado, tumakbo ang kambal patungo sa kanilang ina. Sa gitna ng maraming tao, ang kanilang mahigpit na yakap ay nagsilbing gamot sa lahat ng taon ng pagkakalayo. Ang mga luha ng lungkot noon ay napalitan na ng mga luha ng wagas na kagalakan at pasasalamat. Habang sila ay naglalakad palabas ng universidad, suot ang kanilang mga toga, makikita ang ngiti sa labi ni Elena na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang tunay na kayamanan, ang makitang matagumpay ang kanyang mga anak. Ang sakripisyo ng isang ina ay walang katumbas na halaga dahil ang pag-ibig niya ay walang hangganan. Sa bawat OFW, sa bawat ina at sa bawat sakripisyo, ito ay alay para sa inyo, sapagkat sa huli walang hihigit sa pag-ibig ng isang ina. Isang pag-ibig na kayang tawirin ang dagat at bundok para lamang sa kinabukasan ng kanyang pamilya.